Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode naman, syempre, kilala nyo na ang aking kasama. Hello. Nare-recognize nyo na si Doc M. Syempre, maraming salamat po sa maraming nanood sa ating first episode, ang introduction tungkol sa agarwood, ano ba ang mga legalities. I'm sorry po doon sa mga ibang medyo nadismaya dahil mga hard truth ang mga binitawan pero hindi nila tinapos kaya nasaktan sila agad. Pero kung tinapos niyo po yung first video natin with our guest, si Doc M, marami po siyang tinakil doon na medyo mga hard truth na medyo masakit doon sa mga nagsimula na, but he also tackled po yung mga possibilities o mga legalities na pwede din po nating ma-achieve kung kayo naman ay magpupursue ng agarwood sa inyong farm. Yeah. And ngayon, magde-demonstrate tayo ng isa sa mga procedures na technology na kailangan pa nating sundan bago magawang pera or bago ka maging milyonaryo sa agarwood. That's right. Don't forget to like and subscribe. So, nandito tayo we are located in Gayas Kitchen. This is in Sampaloc Road sa Tanay. Gayas Kitchen is one of our partners sa company ng Dendrotonics. They were one of the early pioneers sa planting ng agarwood. Yeah. What you see behind us is puno ng lapnisan, locally called. This is Aquilaria malacensis, yun yung scientific name niya. This is native to the Philippines. Ayan. At mga ilang taon na po ito, Doc? Or months? This is a little bit more than 3 years. 3 years na siya. So yung mga pinapakita natin sa cutaways ng mga seedlings, from there, maghintay ka ng mga 3 years siguro kung kailan pwede na kayong mag-inoculation. Or it can be earlier or should be later. For demonstration purposes, may pinili po si Doc M na medyo maliit pa pero parang pwede na daw. Actually, ang technology namin, kahit anong edad ng puno, kahit ganito pa lang siya kalaki, kaya na namin mag-produce ng agarwood. Oh, wow. Kaya lang, pag inoculate mo siya ng ganyang kaliit, wala kang volumes na mabibenta. So there's nothing to sell. You won't make money from that. So ang ginagawa namin sa amin, we apply the fast growth technology. What you traditionally reach in 5 years na growth rate, na-achieve po namin yon in 2 to 3 years lang. That's what we call the fast growth rate. And we can start inoculating, producing agarwood early. Although maliliit na volumes lang po yon sa simula. Sa simula. Ayan. Ano-ano po ba, Doc, ang mga proseso pa bukod sa itong gagawin natin ngayong demonstration bago ito talaga natin masabing finished product? Itong puno na ito, by itself, wala siyang value. Pero may tinatawag tayong inoculation, ibig sabihin nilalagyan siya ng pamproduce ng agarwood. So yung production ng agarwood sa puno is a defense mechanism. Pag nilagyan siya ng tinatawag na inoculant para mag-produce nun, nagkakos siya ng damage. Ang reaction ng puno na ito, yung depensa niya, binabalutan niya yun ng resin. Yung resin na yun, yung nagiging mabango na part ng agarwood. So unless you do the inoculation, it will not produce the agarwood. So the agarwood is yun yung valuable. Doc, meron tayong sasagutin na isa sa mga viewers natin na nag-comment. Ang sabi niya, hindi daw totoo ang inoculation. Kumbaga, parang myth lang siya in a way, no? I'm sure nabasa mo rin yun. I-send ko sa'yo, if you still remember last year, meron tayong viewer na nag-post na maybe he did some research. Ang sabi niya is nangyayari lang daw po ang proseso na ito is sa wild. Yung nature talaga, yun daw yung may high value, yung hindi talaga kinultured na puno or inoculate manually ng merong intervention ng tao, ang may value lang daw ay yung mga puno ng lapnisa na nasa wild na naturally nagkaroon ng ganitong klaseng phenomenal o proseso na binutas ng ibon or any insect saka na-infect naturally. Ano po may sasagot nyo doon, Doc? Iniisip ko yung depensa doon habang nagsasalita ka. Sana hinaba-haba pa. Pero nabanggit ko kanina, pag-uusapan natin yung siyensya ng inoculation, kung paano nagpo-produce ng agarwood. At tama naman siya in the sense na originally sa wild, ganun siya talaga nagpo-produce ng agarwood. Na nadadamage yung puno, lightning, binubutas ng insekto, napuputol yung katawan. Gaya ng sinabi ko kanina, ang agarwood, yung mahal na parte, yung mabango, is a defense mechanism ng puno. So damage talaga sa nature, that's what causes it. Pag na-damage siya, ang depensa ng puno, magsisekret ng resin, naiipon yun sa isang lugar, that's what becomes agarwood na mahal. That is the tinatawag naming mechanism of action for producing agarwood.
naintindihan niyo yun, depensa siya. Ibig sabihin, hindi lang siya sa wild nangyayari, maski dito sa mga plantations, ganun din yung ginagawa. Ginagaya lang natin yung nangyayari sa nature, sa kalikasan. We induce damage, we induce a defense mechanism sa puno for it to produce agarwood, yung mahal na yon. There are several ways to damage, iba-iba yung effectiveness nila, iba-iba yung quality of production, iba-iba yung speed ng production for producing agarwood. So doon nagkakaiba yung proseso, quality, and yung quality ultimately determines yung presyo. So if you want yung agarwood na mahal ang benta, kailangan maganda yung quality, kailangan maganda yung inoculation technology mo. We've been doing research and development sa agarwood, including yung inoculation technology, since 2017. So, pwede pang ang tao mismo ang mag-intervene para mangyari yung parang infection ba or defense mechanism nila pagka nagkaroon ng damage. So, naalala ko, maraming research, maraming studies na pinapakita merong mga magagandang technologies na kaparehas ang quality doon sa production ng agarwood sa wild. So, kailangan, if you want good quality for good pricing, kailangan you should use the good quality of inoculation technology. Doc M, ikaw na bahala. Ano po bang gagawin natin ngayon? May mga props tayo, no? May pang-inject. Magde-demonstrate ako kung paano mag-inoculate ng agarwood. So, this is what we call our inoculant sa Dendrotonics. Pinapasok namin yan sa loob ng puno. It will cause yung resin accumulation doon sa area kung saan siya in-inject. Etong inoculant na to is locally produced. We have partners with a formulator and we source it from them. So meron nagtitimpla para sa amin yan. Alright. This is Philippine technology. Oh, wow. Hindi yan galing sa ibang bansa. Oh, yan. So, maganda. Ito ba mabibili sa'yo o Yung inoculant namin, hindi namin binebenta. not for sale? Yeah. Yung inoculant namin is pinoprovide namin sa partners just for the information ng public. Kasi yung inoculant namin mura. May available na ibang inoculant, say for example galing sa Thailand, ang gastos mo naman nun per 1,000 trees nasa 10.5 million. There's one coming from Malaysia, ang gastos mo nun per 1,000 trees 6 million. Wow. So sa amin, per 1,000 trees, it's only 50,000 pesos. Ang laki ng difference. The reason for that is because we don't plan to make money from the inoculant kasi the money is made from the production ng agarwood. Our objective is to make our partner successful by producing agarwood, so we do not intend to make money or profits from selling inoculants. Ayan. Pwede ba Sprite na lang i-inject mo? Pwede. Sige, Doc, let's do it. Kasama ko si Yvonne tsaka si Junior. Sila yung mga farm workers dito sa Gay's Kitchen. And de-demonstrate namin kung paano yung inoculation ng puno. Pipili lang ako ng random site. So this one, pinili lang namin to for demonstration purposes. Sisimulan ko lang, de-demonstrate ko lang mga 2 butas, tapos sila na yung tatapos para sa akin. Okay. Yung pagdidrill na ginagawa namin, una is diretso. Gaano kalalim pala yan, Doc? Binuburas mo. Ilang inches? Bawal ka lang lumusot, tumago sa kabila. Okay. So, mapupuno yung butas niya hanggang mag-drip siya. Pupuno yung butas niya hanggang sa mag-drip siya. Tapos, this one, we seal this in with wax. Bakit wax? Ang unang-una kasi mura siya. Tapos ang gusto nating mangyari is para hindi siya pasukin ng tubig. Kasi pag pinasok siya ng tubig, madidilute yung inoculant sa loob, magiging less effective siya. So basically, it's just to seal the hole. It's to seal the hole. Lalagay lang kami ng tape kasi pag tinatamaan yung kandila minsan natatanggal siya. So baka pasukin na naman ng tubig. Pinoprotect lang namin yung kandila na hindi matanggal. Pagkatapos ko nitong tape, ang dapat namin gagawin is susulatan mo lang ng petsa. Kaya mo siya kailangan sulatan ng petsa kasi alam mo kung kailan mo na siya i-harvest tsaka imo-monitor.
So, after na ating inoculation, Doc, 2 tusok, pero initially dapat yun mapupuno yung lahat. Normally ba yung maturity ng puno, ano ba yung meron bang ideal time of talaga siya na dapat doon ka lang kailangan magsimula mag-inoculate? Iba yung resulta ng testing namin. Nabanggit ko na our technology can produce agarwood at any age, pero we wait for commercial volumes before we start inoculating. Okay. So, yung susunod na process doon, after natin mag-inoculate sa kanya and after natin ma-harvest, hindi yung buong puno magiging agarwood. Na yung magiging agarwood, makikita mo yung magiging kulay itim sa loob. Yung sa loob, yung pinaka parang core ng trunk niya. Yung core. So, yun yung magiging agarwood. Kailangan mo ngayong ihiwalay yung itim na agarwood doon sa puti. So, habang hinihiwalay mo siya, magpo-produce ka ng sash tsaka sawdust, yung retaso. Yung sash tsaka sawdust, dinidistill yan para mag-produce ng oil. Ng oil. So yung oil, mahal siya. 1 litro ng oil is 5 to 6 million pesos kada 1 litro. Wow. But to produce the oil, you need 400 kilograms ng retaso. The expensive part is the black agarwood. So ito yung itim. Na nabanggit ko before, sa Middle East market, the minimum pricing for Philippine agarwood is 400,000 pesos kada kilo. This one is 5 grams. So ang hawak ko ay 2,000 pesos. 2,000, ito maliit na 2,000 pesos na. 2,000 pesos. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 6. Marami-rami na. Akin na itong box na ito. So, importante sa kanila to, it really makes them happy. Ito yung tinatawag nilang bakur. Diyan sila nagsisindi. This is central sa tradition nila ng burning agarwood. Parang kapa ang ano. Oo. So, maraming itsura yung bakur, pero this is the traditional na itsura. Nilalagyan nila yan ng uling sa ibabaw. So, it's a briquette. Some sort of small briquettes inside. Ito yung iinitin natin. So, okay. iniinit nila yan kagaya nito. So, ito ipapatong lang natin dyan. Sa briquette. Sa briquette. That is, makikita mo, uusok na siya. Ayun. Tapos, maamoy mo na siya. Wow, ang bango. Ito pala yung naamoy ko lagi. I used to nag-work po ako sa Qatar, way back 2009. Shout out po sa ating mga kaibigan, mga bro and sis sa Singles for Christ na nandyan pa sa mga CFC community sa Qatar. Ito pala yung naamoy ko noon. For the really religious na Muslims, before they go out of the house, pinupuno na nila. So yung iba, nilalagay nila sa aparador nila, sisindihan nila, tapos sasarado nila yung aparador para paglabas nila, amoy agarwood na sila. Mabango nga. Mabilis din siya mag-burn, no? Anyway. So this is 1,000 pesos. Yung sinindihan mo? Oo, mga gone in. Wala na siya kagad, sunog na siya in. And sulit naman do kasi yung sakto yung hangin papunta sa akin. Kaya nananamnam ko siya, naamoy ko. I also, talagang very honored tayo ngayon. Maraming salamat, Doc, for showcasing yung ating inoculation process. And finally, somehow I hope tayo mga viewers na naliwanagan kayo na ang puno ng agarwood from the seedling, ipapatanim nyo o kayo mismo magtatanim, it will go through many processes bago pa siya maging finished product. So this is one technology. If I say this on air right now, we expect maraming kokopya sa amin. I see. Okay. But it's becoming public information na rin kasi maraming umattend ng webinar namin. We have something called perpetual harvest technology. Ibig sabihin, hindi mo kailangan patayin yung puno para makakuha ng agarwood. We start producing agarwood as early as 2 years. Pero next year, you harvest from the same tree again. Kasi mag-ano naman sila ng another branch eh. Diba? Parang ganun. Something like that. Okay. Malapit na natin matumbok. Konti na lang, mga 3-4 na episode pa with Doc. Madudulas na rin to. Pero that's the point. You can keep the tree alive for the next 50, 60 years. Hindi mo siya pinapatay, but you keep on producing agarwood every year. Yeah, so that's a breakthrough. So at least, yun na po ang sagot. Hindi masasayang inyong puno kasi yun naman pala. So, Doc, meron ka pang gustong i-share sa kanila or maybe you want to invite them sa Dendrotronics, sa mga gusto po talagang matuto, makilala in person or sa webinar muna. Siyempre, ang very accommodating natin na mentor na hindi nagdadamot ng kaalaman,
kayo po ay binibitin lang ng onte kasi talagang we respect po sa Agri yung mga secrecy, syempre, trade secret. We are sharing the knowledge and inspiration is for your curiosity na kung talagang gusto nyo, may paraan na malalaman. At syempre, si Doc nandito lang siya sa paligid-ligid natin dito somewhere in Quezon City, all over the Philippines. I like to go back sa principles namin. The three reasons why we do this business. The first is to honor God the Creator. Kasi mayaman talaga yung Pilipinas. We are very blessed. We just need to manage our resources well. The reason why we are developing the agri-wood industry is because this is a very good platform to make the Philippines great. The Arab market, hindi nila papansinin yung Maserati. Hindi nila papansinin yung binibenta na jet. It's a common thing sa kanila na yun. Pero pag binanggit mo sa kanya yung Philippine Agri-wood, malalaglag yung baba nila. Oh, wow. Pakinggan niyo po yung solo pagbabahagi ni Doc M. Di pa po natin siya aalisin at marami pa po siyang ibabahagi. Of course, ang mga ibang mga questions na talagang regarding legalities and other things, dadagdagan po natin ng kaalaman. Maraming opportunities yung Philippines pagdating sa agriculture and in terms of export. Kasi nung pagpunta namin, when we exported agarwood for the first time, the first legal export of agarwood to the Middle East, hinahanapan din kami noon ng ibang mga products kagaya ng coffee. Arabica coffee. It was so in demand sa kanila, sobrang kulang yung supply, and the Philippines is in a good position to export that sa kanila. They were also looking for other products gaya ng tea, and recently we have a new native species called Cayumanes which can be developed into a good tea product, original from the Philippines. So again, I always go back kasi mayaman ang Pilipinas. We're very blessed in terms of natural resources. We just need to do more research, tapos manage our resources properly. Market ang number one concern ng mga taong tinatanong namin pagpapasok sila sa agarwood. Number one concern talaga nila is, magtatanim ako nito. Sigurado ba yan na mabebenta ko? And we proved, kaya noong October nag-export kami, just to prove concept na itong business na ito ay totoo, itong business na ito ay legal. And then, ang susunod na question mo sa market naman is, what if maraming nagtanim sa Pilipinas? Babagsak ba yung presyo? Yung market deficit kasi masyadong malaki sa ngayon. It's more than, the figure I'm going to give is understated pa. It's more than 50,000 hectares. Ganon kalaki yung market deficit for 20 Arab countries. So it's more than that, pero I'm understating it lang. Ang ibig sabihin nun, kahit magtanim tayo ng, kung magaling ka, kaya mo magtanim ng 500 hectares kada taon, it will take you 100 years bago manaro yung deficit sa requirements ng buyer market. So, ibig sabihin, yung mga nanonood, kahit pumasok kayo lahat magtanim, hindi babagsak yung presyo ng agarwood, Philippine agarwood specifically, for the next 30, 50 years. It's always gonna be premium. Again, Philippine agarwood is the most expensive agarwood sa buong Arab market. We are in the best position. You want to do this business, you're a Filipino, you're located in the Philippines, you're in the best position. You may have heard that there are 6-7 steps sa legality sa agarwood before you export. Karamihan alam lang ng mga about 90% of Filipinos wanting to do this business. 80-90% of them is 3 steps. Yung WCP ng nursery, yung LTP na ipapadala na seedlings, and yung sinasabi nilang PTPR. And what I can say is, dahil kami naka-export na kami, there are 3 to 4 more steps bago ka maka-export. And hindi lahat ng iniisip ninyong step sa legality tama. So pag mali yung papeles mo, tapos sinubukan mong mag-export after several years, magugulat ka na hindi ka pala pwedeng makabenta. Masakit yun, di ba? Sakit yun, nag-invest ka na eh. Ginastosan mo na, you're emotionally invested. So you should understand this, you should know the full legalities. Kung hindi mo alam, you can't find out, you partner with somebody who knows the full legalities. It's not everybody knows it. And aminado naman tayo, medyo mahal yung investment. So if you're gonna mag-invest ka mahal, dapat hindi siya masayang. There are 9
known Philippine species sa agarwood. Yung scientific data says somewhere between 9 and 10 kasi may variations. So we can narrow it down sa 9. Among the 9, ang mga kilala natin na Philippine species is Aquilaria malacensis, yun yung may kadalasang may papel, yun yung nagsisirculate sa atin. There's also Aquilaria commingiana. So mga agarwood lahat to, these are all native sa Philippines na babanggitin ko. We know Gyronops verstegi, Aquilaria filaria, Aquilaria becariana. Hindi ko maalala yung apat pa. I have not seen or encountered yung apat pa na native species. Sa Pilipinas, there are also exotic species na nagsisirculate, na planted. Dito, this includes Aquilaria crasna, which is galing sa Malaysia and Thailand. And then you have Aquilaria microcarpa na galing sa Indonesia. And then you have Aquilaria sinensis na galing sa Hong Kong tsaka sa China. Subintegra galing sa India. So yung mga yon, there are some planted dito sa Philippines. Ang may papeles lang galing sa DNR na pwedeng itanim, pwedeng marerehistro at pwede mong ibenta ay Aquilaria malacensis. Yun lang yung nabigyan ng papel ng DNR. Medyo stricto yung policies natin, di ba? So kung walang papeles galing sa DNR, hindi mo marerehistro, hindi mo rin mabebenta. The number 3 concern nung mga taong lumalapit sa amin for agarwood is the value chain support or yung support para sa buong negosyo. So they always ask us, do you provide support? Yes, we provide support kasi may mga taong nagtatanim tapos nagtatanim ka ng 1,000 seedlings tapos mamamatay yung kalahati, mahal siya, di ba? So we provide support para mabuhay yung investment mo kasi ang mahal nga niya, di ba? And then we provide support for legalization, registration, sales and marketing. So in short, we provide the whole value chain. Now, yung sa process ng pagpapalaki, tinatanong nila, these are important information na tinatanong nila. Sabi nila, anong soil yan tutubo? Kasi may maririnig kang misconceptions na tinuturo ng iba sa high elevations lang yan tutubo. What I'm trying to say is, we have successfully grown agarwood in any place in the country, Luzon, Visayas, Mindanao, and Palawan. Hindi importante yung soil type. The soil type does not matter, not with our technology. Kahit anong soil yan, as long as you follow our technology, okay lang siya for growing agarwood. And then they ask, paano yung elevation? Importante ba yon? So, it's not. Hindi importante yung elevation. Doesn't matter. We can grow it successfully there. The weather is manageable. Water supply is manageable. So, you just need the right technology. We've successfully done it repetitively so many times. And what I can say to those interested in growing agarwood, yung systems namin, madali lang siyang gawin, madali lang siyang sundin. Pag sinunod nyo siya, you will end up with the same fast growth rate, same successful na survival rate after 1 year. So, it's very easy. Yun yung point ko. So I'll start off with the point na this industry again can position the Philippines in a very good position globally. The Middle East market is very excited about Philippine agarwood. And based on our research, the biggest problem ng Philippines ngayon is supply. And bata pa yung industry, a lot of people can still come in. The saturation point is malayo pa. Very, very far. So, there's no need we can treat each other as competition. Kasi may ibang players dito sa market na to, but we can work together to develop this industry. We are willing to work with other people in order to build this industry. So, that's the correct mindset for all of us. As long as we behave, of course, ethically and fair. The objective namin dito, of course, we want to make profits. We all want to make money from this kasi gumagamit ka ng resource dito eh. But the more important goal here is to develop the country and sa amin, it's to honor God the Creator. At syempre po, hindi natin palalagpasin na ipakilala sa inyo si Attorney Pai, ang may-ari po ng napakagandang area na ito. Yeah. At syempre, kayo na mag-imbita sa nasaan lugar tayo ngayon, Attorney. Magandang araw po and welcome Sir Jay. Thank you so much po. At welcome din po sa lahat ng mga viewers ng Agri sa Agri. At maraming salamat po nakarating kayo dito sa lugar namin, dito po sa Gaeyas. Dito po tayo sa Barangay Sampiro, Barangay Plaza Aldea, Tanay Rizal. Nandito po ang ating mga very scenic kasi marami po kayo makikita rito, sir. Ito pong Gaeyas, known kami, tinatawag ng ating mga bisita dito, mga bumibisita po na hidden gem daw kami ng Tanay. Because po,
marami ang nagugulat pag nakita nila rito. Meron po tayong view ng Laguna Lake. Meron din po tayong view ng windmills natin dito sa Rizal. And of course, ay talaga po dinadayo dito ang ating pong mga bulaklak at mga halaman kasi dito po sa loob ng Gayas ay marami po tayo ditong native and endemic trees. Siguro po ay mahigit sa 500 klase Wow. ng endemic and native trees po Dami. nakatanim po dito. And lahat po siguro or karamihan po ng mga flowering trees and plants natin, makikita nyo po dito sa Gayas. So lahat po sa mga mahilig sa Instagrammable places, may pagmamalaki ko po na ang Gayas ay isa sa palagay ko sa pinakamagandang mapupuntahan Ay, nyo. oo naman, kitang-kita nila sa drone shot natin. I'm proud to say na si attorney po ay talagang they share the same advocacy ni Doc M. Na Doc Yes. M na sino ba ang nag-supply sa'yo ng maraming native trees? Si Doc M po at ang kanyang mga kasamahan at ang ilang po naming mga kagrupo sa Philippine Native Tree Yan. Enthusiasts. So kasama po sa mga Philippine native trees yung mga dinemo po kanina ni Doc M na inoculation ay yun po ay isa sa puno ni attorney dito. Apo. Ayan. So, marami pa rin Doc nagsasabi at attorney na bawal daw ito sa Pilipinas. So, technically, at some parts, merong totoo. Bawal po yung nasa wild. Pero kung ifa-farm nyo po ito, ay pwede. Yes po. Oo, Dendrotonics attorney pa, compliant kami legally. In fact, yung mga nakatanim dito na agarwood, rehistrado yan sa DNR. Kaya. Yes po. Meron po tayong permit na kailangan pong kunin sa mga government agencies na nakatalaga para po sa agarwood industry. Sa mga gusto pong pumasok at makipartner sa Dendrotronics, kailangan lang po sumunod tayo sa talagang mga patakaran Tama. para to legalize yung ating negosyo. Siyempre po, negosyo ito. So we have to make it legit, of course. Tama, tama. So, let's wrap it up. Tatanungin ko kayo uli. Agree ba kayo sa agri? Opo Agree. naman! Agree. Agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.